Papuri po sa ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. At patuloyan po nating mapapurihan, maparangalan at mapasalamatan ang Panginoon sa araw na ito sa atin pong tatalakayin. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na minsan pa po ay niloob mo po na kami po ay magkasama-sama at magkatipon-tipon sa iyong pangalan. Salamat po sa patuloy ang pag-alaw mo po na kami ay makapag-live at makapagbahagi po ng yung mga salita at maiparating po ito sa bawat sulok na nais mong maparatingan po nito. Purihin ka po aming Panginoon. Maraming salamat po Ama sa patuloy pagkilos mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Humingi din po kami ng tawad sa mga nagawa po namin kung may pagkakasala po kaming na nasabi, na isip o nagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. At salamat po sa patuloy mo pong pagpapaging dapat po sa aming lahat sa umaga pong ito. Patuloy po kaming humingi ng karunungan sa iyo, Banal na Espiritu Santo, sa amin pong pag-aaral po dito po sa Genesis chapter 33. Nawa po, Panginoon, ay patuloyan mo po kaming paalalahanan, turuan at patuluyang buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang patuloyan kaming maging handa sa anumang gagawin mo pong pagtuturo, pagtutuwid at pagpapaliwanag po sa amin. Salamat po yung salita mo lamang po ang mamutawi sa aking mga labi. Kontrolin mo po ang aking dila. Yung pinapasabi mo lamang po ang siya kong masabi po sa umaga pong ito. At salamat po sa patuloy ang pagtagpo mo po sa pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka po, Ama, maging sa lahat po ng mga ginagamit namin para sa live na ito. Salamat po sa kaayusan po ng mga ito. Purihin ka po sa bawat pagkakataon na ipinagkakaloob po sa amin. Sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So Genesis chapter 33 na po tayo. Ang pamagat nga po is Jacob and Esau reunite. Sa Diyos po palagi ang kapurihan at tanging pasasalamat. So kahapon nga po ay napag-aralan po natin from 32 na humanda po si Jacob para po salubungin si Esau. So dito po natin makikita na talagang intentional po. Sabihin mo nga intentional. Yes po. Intentional po ang um, ginawa dito ni Jacob na gusto niya nang maging maayos silang magkapatid. Po, intentional po na gusto niyang magkapatawaran na po sila at gusto niyang makahingi na nga po ng tawad dito po kay Esau. Although may mga doubt dito na nakita tayo sa chapter 32 na yes, totoo naman po yun na hindi alam talaga ni Jacob ang mangyayari kapag nagkita sila ni Esau. Pero dito nga ay talagang humanda siya po sa salubong po kay Esau kasi nabalitaan niya na merong 400 kasama itong si Esau po sa pagsalubong niya po sa kanya. So hindi niya po alam kaya inihanda niya po, may mga regalo din siyang inihanda para sa kanyang kapatid na si Esau. Kasi di po ba ay ilang beses din niya pong dinaya itong si Esau. Kaya gayon na lamang ang naging pangako ni Esau na talagang gusto niyang patayin po ba kung babalikan po natin yung mga nakaraang chapter po ng Book of Genesis. Pero dito ay talagang naghanda po si Jacob sa 32. And then makikita na din po natin doon sa latter part po ng Genesis chapter 32 na iniba na po ang pangalan po na ni Jacob from Jacob to Israel po. So at dito din makikita natin na doon sila doon nangyari yon yung pag-change ng pangalan ni Jacob into Israel sa Peniel or face of God.
or kung titignan po nating mabuti is encounter with God. Totoong encounter sa Panginoon or pakikipagtagpo sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin po ng Peniel. Ibig sabihin talagang once na truly, totoong na-encounter mo ang Panginoon sa iyong buhay, hindi pwedeng walang magbabago sa iyo sa kabutihan. Po, talagang hindi pwedeng hindi ka babaguhin ng Panginoon once na sabihin mo nga totoo. Yes, once na totoo mong na-encounter ang Panginoon sa iyong buhay, talagang may mababago sa iyong buhay po. Sa kabutihan po yon, di ba? Kasi may mga nagbabago, lalo pang napapasama. Pero once na truly we encounter the Lord in our lives, no po, totoong may magbabago sa iyo po at patuloy kang mababago into Christ-like po. Kasi dito sa Peniel din ay may mga nangyari din po na 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 hindi po magandang pangyayari dito sa lugar ng Peniel. So nagpapakita lamang po na talagang once po na na-encounter natin ang Panginoon sa ating buhay, we need to cherish that po. At talagang yung pagbabago ng Panginoon sa atin na i-embrace natin. Huwag nating kalimutan po, wag nating kalimutan, kundi patuloy yan tayong lumapit sa Panginoon. Sabihin mo nga, patuloy yang lumapit sa Panginoon. Yes po, kinakailangan po yun. Hindi yung pag na-encounter mo ang Panginoon and then wala ka nang gagawin, hindi po. Talagang every day, lalabanan mo ang gawa ng dyablo sa iyong buhay. Every day, you will say yes to Jesus. Every day, palagi kang magpapalilim sa pakpak ng Panginoon. Palagi kang magpapatulong sa Panginoon na mabuhay ka para sa Kanya. Po, yun talaga. Hindi yung papabayaan mo na. Po, di ba, kahit yung mga relasyon natin sa ating kapwa-tao, like sa ating kaibigan, sa ating mga anak, sa ating sari-sariling asawa, di ba iniingatan mo po iyon? Di po, talagang pinapanalangin mo sa po na maging okay po kayo. Okay? So kaya talagang dito napakaganda po na pahalagahan po natin yung encounter natin na iyon sa Panginoon. Okay po? Para patuloy ang lumago ang ating tamang kaugnayan sa Panginoon. So dito po sa 33, makikita na po natin kung ano po ang nangyari. Di po ba sa 32 talagang humanda po si Jacob sa pagsalubong kay Esau. And then dito naman sa 33 ay malalaman na natin kung ano ba ang nangyari nung sila ay nagtagpo. Okay. Purihin ng Panginoon. Verse 1, natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak. Kasunod ni si Leah at ang kanyang mga anak at sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit, sabihin mo nga 7 times. Po, di po ba pag sinabing 7 ay talagang perfect po, complete. Okay, 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid itong si Jacob. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan, nag-iyakan ang magkapatid. Wow, no po? Grabe no po, grabing scenario sa isang magkapatid na for almost decades ay nagkahiwalay. Diba? Nagkahiwalay sila.
Biruin nyo, talagang ang daming naisip ni Jacob bago niya bago niya talagang makatagpo, no po, makita ng personal itong si Esau, 'di ba? Kaya nagpahanda pa siya ng mga regalo for Esau, no po. And then talagang nakita natin doon na na-encounter niya ang Panginoon. So talagang dito, talagang nagtiwala na lang sa Panginoon itong si Jacob. Sabihin mo nga nagtiwala sa Panginoon. Kita natin yung complete trust niya, kompletong pagtitiwala niya sa Panginoon. Talagang ang nais niya lang talaga ay maging maayos na silang magkapatid. Opo. Kasi talaga namang sa buhay na ito, 'di ba? Kabigatan lang yung dala sa atin. Kapag meron tayong kaaway, kapag meron tayong katampuhan, kapag meron tayong kagalit, 'di ba? Lalo na kapag dekada na ang binibilang nito. Ito po. Pero dito, no, wala nang sabi-sabi, talagang nakita na lang sa gesture ng magkapatid na talagang nais na din nilang magkaayos. Opo, itong si Jacob, 7 beses na yumukod hanggang sa makarating at itong si Esau naman ay patakbong sinalubong. Opo, si Jacob niyakap ng mahigpit at hinagkan. Wala nang, ikaw kasi ganun ang ginawa mo sa akin. Wala nang ganun, opo. Wala nang sisihan, wala nang balikan pa ng past o yung tawag dito, naghalukay ka pa sa baul ng mga hinanakit. Wala nang ganon no po. Talagang kitang-kita na po natin sa kanila yung reconciliation po, yung paghingi ng tawad at pagpapatawad po at nag-iyakan nga sila. Nakakatuwa no po. Nakakatuwang senaryo po ito. Mas better talaga na humingi ng tawad. Po, mas better. And yes, kahit sa magkakapatid, di ba, may mga iringan ding nangyayari. Mas maganda talaga na nagkakapatawaran. No po? Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata at sa katapos-tapos ay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Sabihin nga, nagbigay galang po. Itong nakakatuwa po kay Jacob na talagang inutusan niya muna ang kanyang mga alipin po na talagang magbigay galang dito kay Esau. And then um, itong mga asawa niya at ang kanyang mga anak, sila din ay nagbigay galang kay Esau. So pagpapatunay lang at pagpapakita na talagang yung paghingi ng tawad, again, dapat ay intentional po ito. Po, dapat ito'y talagang nagmumula sa iyong puso. And again, bago pa mangyari itong 33, nakita naman natin na talagang na-encounter na po nitong si Jacob ang ating Panginoon. So talagang binago ng Panginoon ang kanyang puso. Po, binago siya ng Panginoon. Po, ano naman ang mga kawan na nasalubong ko? Tanong ni Esau. Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo. Sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko. Sa iyo na lang yan. Pero nagpumilit si Jacob. Sige na, tanggapin mo na yon. Kung totoong pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Sapagkat nang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang mukha ng Diyos. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ng Diyos. Hindi ako kinapos sa anumang bagay at hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kaniyang kaloob. Po, puros magaganda po ang talagang ipinakita dito ni Jacob.
humbleness. Po, talagang pagkakaroon ng kababaang loob. Po, talagang pinilit niya si Esau, sige na, tanggapin mo na tong regalo ko sa'yo. Para to sa'yo. At kung totoong pinatawad mo na ako, tatanggapin mo yung regalo ko sa iyo. Ganon, no po. Ganon talaga yung makikita natin sa taong sincere ang paghingi ng tawad. Po, hindi niya tinigilan talaga si Esau hanggat hindi niya tinatanggap yung regalo niya sa kanya. No po, tulungan tayo ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Esau, halika na, sabay na tayong umalis. So, okay na, no po. Po talagang mas masaya, no po, mas better na maging maayos, no po, na wala nang hinanakit, wala nang samaan pa ng loob. At kung meron man, mas better pa din ang paghingian ng tawad at pagpapatawad. 13, pero sumagot si Jacob, alam mong mabagal maglakad ang mga bata at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila. Ang mabuti pa, mauna ka na lang sa amin. Susunod kami sa iyo ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na kasabay na. Doon na lang tayo magkita sa Seir. Sinabi ni Esau, kung ganoon, ipapaiwan ko na lang ang iba kong mga tauhan sa iyo. Sumagot si Jacob, hindi na kailangan. Ang mahalaga, pinatawad mo na. Amen po. So yun talaga ang mahalaga. Nagkapatawaran na sila. And then kasi 'di ba ang utos ng Panginoon kay Jacob is to return to the land of their father. Kaya talagang dito makikita natin na although naging okay na sila ni Esau ay ginawa pa rin ni Jacob ang utos ng Panginoon sa kanya. Po kasi sabi niya, halika, sabay na tayong umalis. Po, so nagkaroon din, binigyan din dito ng karunungan ng Panginoon si Jacob para hindi sumama ang loob again ni Esau po na hindi sila sabay na aalis. Po. And sabi nga ni Jacob, ang mahalaga, pinatawad mo na ako. So ano po makikita natin dito sa story na ito? Makikita natin dito yung word na shalom. Po, ang sabi po, it is commonly translated as peace and used as both a greeting and farewell. Shalom has a rich meaning in Hebrew. Peace is an accurate translation of the term, but shalom implies more than lack of conflict. So it is more than yung pag sinabi kasing kapayapaan yung 'di ba walang away, walang sigalot. It is more than that po. It is more than lack of conflict. According to strong exhaustive concordance, shalom means completeness, soundness, welfare, peace. No po? Talagang makikita natin yung kapayapaan in completeness. Hindi lamang sa physical, kundi mismo doon sa tao. No po? No po? Ito ay personal at pwede din sa grupo. No po? Na maranasan nila itong shalom. And sabi nga dito, true shalom comes only from God. Sabi nyo nga, galing sa Diyos. Po, ibang klase yung kapayapaang ibinibigay ng Panginoon sa buhay ng kaniyang mga anak. No po, hindi ito kayang ipaliwanag. No po, peace that transcends all understanding. Po, talagang hindi ito kayang ipaliwanag itong kapayapaang binibigay ng Panginoon. Sabi mo nga, kapayapaang galing sa Panginoon. Na kahit sa kabila ng mga pagtitiis, no po, meron pa rin tayong kapayapaang galing sa Diyos. Po, at ito'y talagang nanggagaling lang sa Panginoon. Hindi ito galing sa pera, hindi ito galing sa anumang material na bagay, at hindi rin ito manggagaling sa tao.
Talagang itong kapayapaang ito ay manggagaling lamang sa Panginoon po. At ang makakaranas lang nito ay ang kaniyang mga anak. Isa talaga sa benepisyo, sa napakaraming benepisyo na ating mararanasan kapag na-encounter natin ang Panginoon ay itong kapayapaan. O, sabi nga dito sa Roma 5:8-10, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Po. So dati, nung wala pa tayong tamang kaugnayan sa Panginoon, 'di ba? Ang gulo ng buhay natin. Po, kasi kaaway tayo ng Diyos. Po, parang kahit meron ka, parang wala ka pa ring kapayapaan. Alala ko yung pinakamayaman dito dati sa aming lugar. Pero kinuha na siya ng Panginoon. Pero dati, ano pa lang dito, landlady kasi namin siya. So, palagi gusto niya nakalock yung gate kahit umaga. Kasi baka daw may magnakaw, baka daw may pumasok. Imagine, sobrang dami niyang pera, hindi pa rin siya payapa. So kasi nga, again, yung tunay na kapayapaan ay manggagaling lang sa Panginoon. At ang makakaranas lang ng tunay na kapayapaan ay yung mga nakipagkaisa kay Kristo. Yung tumanggap sa ating Panginoong si Jesus. Po. Kaya nga talagang payapa tayong nakakalapit sa Panginoon. Kasi alam nating hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi mga kaibigan na tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Dahil sa ginawa na sakripisyo ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Po, kaya nga meron tayong kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon dahil tiyak natin sa ating buhay na tayo ay ligtas na. Kaya tayo'y pumapayapa sa Panginoon. We are no longer God's enemies, but He has made peace with us through the blood of Christ. Amen. No? Hindi na kaaway ng Diyos, kundi itinuring niya pa tayong kaibigan. Sabihin mo kaibigan. Yes. No po? Salamat sa Panginoon. Sabi pa nga dito, John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabihin mo nga kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, payapa tayo kahit na may mga sakuna. Yun yung tunay na kapayapaan. Kahit may kaguluhan, may trahedya, may war, kabi-kabila, meron pa rin tayong kapayapaan dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo. Kaya po meron tayong kapayapaan. Ano po? Kahit magdanas pa tayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, di ba? Mga pasakit, mga pagtitiis, mga problema, mga pagsubok, pero payapa pa rin tayo dahil meron tayong Diyos. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. Nawa talagang mag-sink in ito sa ating mga puso. Etong kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. That only God can give you. Kapayapaan na galing lamang sa ating Panginoon.
Balik tayo sa mga talata, kaya bumalik na lang si Esau sa Seir ng mismong araw na iyon. Pero si Jacob ay pumunta sa Sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Jacob ng tirahan at ginawaan din niya ng silungan ang mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Sukot, nang ibig sabihin nga po ay silungan. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Kanaan mula sa Padan Aram na walang masamang nangyari sa kanila. Sabi nga, walang masamang nangyari. Po. Kasi nga, meron silang kapayapaang galing sa Panginoon. Nakarating sila sa lungsod na pagmamay-ari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pilak. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohi, Israel, nang ibig sabihin ay makapangyarihang Diyos ng Israel. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So talagang papayapa tayo sa buhay na ito. Kasi meron tayong, sabihin mo nga, makapangyarihang Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So nawa ay talagang natutunan natin sa mga talatang ito kung paano talaga dapat tayo maging mapagpakumbaba. Ano po? At kailangan din na kapag may nagawa tayong mali, kailangang humingi ng tawad. Kahit dekada na, 'di ba? Decades bago magkatagpo ulit itong magkapatid na si Esau at Jacob, 'di ba? Dekada ang binilang bago sila muling nagkita kasi 20 years ang pinagstay ni Jacob dito sa kanyang tiyo Laban, no po? 20 years ang nawala. So, again, napakahalaga po ng paghingi pa rin ng tawad dun sa taong ating pinagkasalanan kahit dekada na po ang lumipas. Mahalaga pa rin na humingi tayo ng tawad dun sa taong ating pinagkasalanan. At mahalaga na marinig mo na pinatawad ka talaga niya. Po. So, makikita din natin dito na talagang ang kapayapaang dulot ng Diyos ay hindi kayang i-describe. Diba? Kung paano ka talaga pinapayapa ng Diyos sa lahat ng mga pangyari at pwede pang mangyari sa iyong buhay. And yes, we do not need to fear kung ano mang pwedeng danasin natin sa buhay na ito kasi kasama natin ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Papuri po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa lahat po ng patuluyang pagkilos mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa mensahe mo po para sa aming lahat. Nawa ay ma-meditate namin ito sa buong araw ng August 30 na ito. Salamat aming Panginoon sa araw na ito na patuloyan mo po kaming kinakausap, patuloyan ka pong nangungusap at patuloyan mong ipinapaintindi sa amin yung kapayapaang galing sa iyo na hindi namin talaga kayang unawain. Pero salamat aming Panginoon dahil isa ito sa benepisyo ng pagkakaroon namin ng tamang kaugnayan sa iyo. Nawa Panginoon ay talagang patuloyan ka naming tunay at totohanang ma-encounter sa buhay na ito para patuloyan mo po kaming babago into your likeness. At salamat po aming Panginoon sa patuloyang malaya mo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloyan kaming umaasa at nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po Panginoon sa patuliyang mga kapatid po na nakakapanood at nakakapakinig
ng live na ito. Patuloyan mo pong katagpuin ang bawat isa sa amin, Panginoon, ayon po sa pangangailangan po ng bawat isa. Salamat aming Panginoon na patuloyan mo po kaming pinagkakatiwalaan. Kaya patuloy din naman kaming nagtitiwala sa iyo na patuloy ang gumagawa sa aming mga buhay at hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, maging sa aming mga kapitbahay at sa lahat ng tao, patuloy ka pong kumikilos. Salamat po aming Panginoon sa buong araw na ito. Nawa mapaluguran ka namin, aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo pong lahat ng papuri, sa iyo po lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating makapangyarihang Diyos. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. And gusto ko pong i-greet lahat po ng nakapanood. Amen. Yes, maraming salamat po sa ating daddy at sa mga mahal po sa buhay, Nanay Nene and Nanay Nelia, maging mga kamag-anakan here and abroad. Papuri po sa ating Diyos. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Pastor Lito at ng kanyang mga kamag-anakan. At salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Rosel at ng inyo pong buong pamilya, ng ating Mama Len at ng inyo pong buong pamilya, maging nila Papay, nila Mama Beng. Maraming salamat po sa patuloy pag-comfort po sa inyo ng ating Panginoon. Salamat din po sa ating kapatid na Hazel and Christian. Patuloy kayong paghimalaan ng Panginoon. At salamat din kay Lovely at sa kanyang buong angkan. Salamat din po sa ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Uming, sa inyo pong mga anak at mga apo. Papuri din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Irene, ng inyo pong mga anak at maging ng ating Sir Bob at ng kanyang buong pamilya. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng hello Ate Lala! Thank you po sa panonood mo, ate. Welcome back po sa Pilipinas at salamat din po sa patuloyan mo pong um, panonood po ng live. Hello ate, I miss you. Loobin ng Lord na magkita tayo bago ka bumalik or kayo bago bumalik sa abroad. Salamat po sa Lord sa buhay mo po ate, sa buhay ng nag-iisa mo pong asawa, maging ng inyo pong mga anak at mga mahal sa buhay. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ng ating Ate Elena, Kuya Randy at ng inyo pong mga anak, maging ng inyong incoming baby. At salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Florence Toque. Hello po kapatid, patuloy ang katagpuin po ng Panginoon ng mga pangailangan niyo po, maging sa ministry na ipinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. And yes, hello po kapatid na Crazy, sa inyo pong nag-iisang asawa at sa inyo pong anak na si Mary Mel. At salamat din sa mga kapatiran from Apayao, kapatid na Bernie. Lobby ng Lord na makabalik kami dyan on January sa ating first year anniversary ng 7x7 dyan. At salamat din po sa Panginoon sa buhay, yes, ng aking kumare na si Teacher Onay, sa nag-iisa mong asawa at sa inyong si Cassie. Salamat din po sa Panginoon sa kaligtasan at patuloy ang himala kay Mami Elma, maging kay Sis Amy at sa inyo pong buong pamilya. Salamat din sa patuloy ang himala kay Ellery at sa kanyang mama. Patuloy siyang palakasin ng Panginoon kasama ang iba niya pang mga kapatid. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Bernie. Hello po at sa inyo pong buong pamilya. Papuri po sa Panginoon, maging sa buhay po ng aking ate na nasa Pangasinan, kasama ang kanyang buong pamilya, si Deng at si Lucille, sa aking nag-iisang asawa, at sa aming mga anak, maging sa aming bunso na si Micah at sa kanyang nag-iisang asawa at sa kanilang mga anak. Purihin po ang Panginoon sa lahat po ng mga nakapanood at nakapakinig sa ating lahat sa araw na ito. Everyday po ito at 7:30 a.m. and every Sundays po at 8:30 a.m. And loobin din po ng Lord na magkita-kita tayo mamayang gabi at 7 p.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.